sing how great is our God. You are name above all name. You are worthy of our praise. In my heart will sing how great is our God. How great is God. How great is our God. And all will sing how great is our God. Yes, Lord, thank you, Jesus. Sa kanilito, Panginoon. Tuloy ihanda mo kami, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita, O God. Lord, we bless mo ang pastor na gagamitin mo, O God, sa araw na ito, O Diyos. Sa buhay ni Pastor Sam, O God, Lord, bless him, O God. Sa aming mga nakikinig, ihanda mo kami, Panginoon. Lord, thank you, Jesus. Tuloy po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hindi pa ako nakapag-visit. Yung PowerPoint you are present, Lord, in and out of season. Kaya Panginoon, today we are just thankful, Lord, for what you will do upon our midst. Dalangin na namin, God, as we partake of your word, open our hearts, open our understanding, open every part of us, of God, every issues of our hearts that needs to be open for us, so that to prepare, God, for the coming of the King. Panginoon, we just want you, God, tonight. Kaya dalangin na namin, may we encounter you, Lord. We love you, Jesus. May you with us everything. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan niya po natin si Lord. Kasi sa po ang ating pungkolin to sa Luke chapter 4, verse 18 to 19, 1 to 3 go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim
the acceptable year of the Lord. Our God Jesus is the anointed one. I think J1 Culture 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I am not extreme. Lapan na natin si Lord. Praise God. Maganda po gabi sa lahat. Batiin mo nga yung katabi sa mga good evening sa iyo. And even for those who are watching us and with us online, maganda po gabi, tanghali, umaga. Tayo. Is napakaganda po because we're gonna enter into our Vision Wednesday. Everybody said Vision Wednesday. And siguro, ito pong ating huling mga kabanata ng ating mga pag-aaral. Pero open just the light. Can you just open the light? Ano ka masyadong madilim? Yan. I only do believe will prepare us para po magawa po natin talagang pinapagawa ng Panginoon. Ang Panginoon po ay may pinagagawa po sa bawat isa, and we know, we do believe, kapag po ating ginawa ang mga bagay nito, especially sa mga panahon ito, sabi ko nga last week, we are coming closer to the second coming of Jesus. We know na ang Panginoon ay dadating muli para sa kanyang mga hinirang, para sa kanyang mga mahal at minahal. Ano po? And dadating ang punto na kung saan sabi ko nga po, hindi na naman tayo basta nasa huling mga araw. Kundi daw sabi daw, we are in the last hours. We're not in the last days anymore, but we are in the last hour. And sa mga panahon ito, we are preparing sa pagdating po ng hari. Sabi ko nga last week, sa pagdating ni Jesus, Jesus will never come back as a sheep to be slaughtered, but He will come as a king. That's why, sa ating pong panahon, ibinuhos po ng Panginoon ng matinding anointing when it comes po sa apostolic ministry. Sabi po natin, apostolic ministry. Ano ba yung sabihin ng apostolic ministry? Apostolic ministry is the ministry that prepare the way for the king. Yun po ang pinaka-specific role ng apostolic ministry. At dahil malapit ang dumating ang Panginoon, ikaw at ako bilang part ka ng isang apostolic church, we have the role, we have the task to prepare the way for the coming of the King. Kaya sabi mo sa iyong katabi, partner, na ginagawa ko ba sa pagdating ng hari? Kasi po, sabi ko nga po, last time, dapat po, bago dumating ang hari, ma-prepare natin ang lahat. Most especially ang ating mga sarili kasi gustuhin man natin hindi, dadating ang Panginoon dahil siya po ay hari, He will come with judgment. He will come with judgment. Kaya nga po meron tayong the last judgment or the final judgment. So pagdating ng hari, ang dala-dala na po ay judgment. Pero hindi na niya i-judge yung mga taong na kay Kristo na. Sabi nga po ng Revelation chapter 19 verse 7, that let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride, everybody say, the bride, has made herself ready. So ang mga bride pala, or ang mga asawa ng Panginoon, ay merong task, hindi lamang ihanda ang paligid ng pagdating ng kanyang hari, kundi ihanda mismo ang kanyang sarili para sa kanyang kabiyak. Andiyan mo ba tayo? Wala nakakaalam kung kailan, pero alam naman po natin, kitang-kita na natin sa paligid na ang Diyos ay malapit nang dumating. And sabi ko nga po, napakahalaga sa atin na tayo naghanda.
I remember the story, binabalikan ko lang po yung mga pinag-aralan natin last week. Ano po, the story ng 10 mga babae na may langis, may ilaw. Alam natin yung kwento, hindi natin babasahin yung buong story from verse 1 to 13. May 5 matalino, may 5 mangmang, yung 5 nagdala ng additional oil, yung 5 hindi. Dumating ang pagkakataon, nung dadating ng ang ikakasal, malapit nang maubusan yung mga mangmang at to the point na kailangan nila ng mag-refill. So, anong ginawa nila? Pumunta pa sila sa bayan, they go in the marketplace to buy some oil. And guess what? Pagdating nila sa pintuan ng venue ng kasal, ay hindi po sila nakapamaisanan. Ano? Bakit? Isarado na yung pinto. Hindi na sila makapasok. At sabi sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Umalis kayo dito at pinalaya sila ng lalaki ikakasal. Now, ang bagay pong ito ay dapat po dinidesire po natin that every day that we may fill with the oil. Because sa season pong ito, napaka bibigay sa atin ng satisfaction, and we know what benefits na nakukuha po natin kapag ang mundo ang nagsasatisfy sa atin. Tama? Kaya ayaw ng Panginoon, nahanap mo ang satisfaction sa mundong ito. Kaya po napakahalaga that every day we decide, sabi nga po tayo, decide. Kasi po napakahalaga na dinidesisyonan po talaga natin na araw-araw ay magpapuno sa Panginoon. Ang Panginoon po ay hindi po siya nauubusan. Nagnanais pa nga siya ng kanyang mga anak ay laging lumalapit sa Kanya. Because the more that you come to God, the more na pinupuno ka niya ng langis. Sabi ng Book of Matthew, you are the light of this world. At sabi ko nga po sa inyo, imposibleng magliwanag ang isang ilawan ng walang langis. So para pala kayo maging maliwanag at magliwanag sa mundong ito, you need to always come to God. Asking God, Lord, fill me with the oil. Lord, fill me with this oil. Because kapag lumabas ako ng tahanan, lumabas ako sa mundo, nang walang langis ng Panginoon, sasabihin ko sa iyo, it's either aandap-andap or totally patay na yung ilaw mo. Hindi mo magagawa fully ang pinagagawa ng Panginoon, and you are called to prepare for the way for the King. Paano mo magagawa ang task for you to prepare the way of the King if you yourself ay wala kang langis, wala kang fuel, wala kang bagay na kung nagpapaalab ng apoy sa puso mo? Kaya pwede ba itap mo yung katabi, sabi mo, may apoy ka pa ba? Diba? Sana po yung apoy natin ay nakakapasok. Sana po yung apoy natin ay may na-accomplish. May nakita na po ba kayong apoy na hindi nakakapasok? Hindi po. Lahat po ng apoy nakakapasok. Lahat ng apoy ay may na-accomplish. Kaya make sure your fire, depende pala din po yun sa lakas ng apoy. Diba? Pagtindi ng apoy, pagtindi ng pasok, pagtindi ng epekto. Kaya po araw-araw we need to decide that, Lord, fill me with oil. Fill me with your anointing. Huwag mo hayaang lumabas ka sa iyong tahanan, hindi ka nagpapapuno sa Panginoon. Kaya nga po, ito po sabi ni Pablo sa 2 Peter. 2 Peter chapter 3 verse 14. Kaya nga, ang sabi dyan, basahin nyo nga 1, 2, 3, go. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis, at walang kapintasan. Now the question is this: if God will come today, saan ka kaya niya matatagpuan? If God will come today, saan ka kaya niyang matatagpuan? Where on this earth makikita ka ni Lord? Are you in the place na kung saan nag-aalab ka sa Panginoon? Or you're in the place na kung saan nalalamig ka sa Panginoon? Sabi ng Panginoon, habang naghihintay ka, sabi dyan, sikapin ninyo
Because there is always a battle. Every day is a battle day. Kaya po sinisikap po talaga ang magpaayos sa Panginoon. Sinisikap po talaga na tayo laging magpapuno sa Panginoon. Nandiyan pa ba tayo? Dahil po ating fuel lamang po ay wala na pong iba kundi ang Panginoon. Nasabi niya, sana manundan tayo namumuhay na mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyo kaya nagtitimpi ang Panginoon upang bigyan kayo ng pagkataong maligtas. Iyan ang sinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ng karunungan kaloob sa kanya ng Diyos. Sa imas to, sabi niya sa 1 chapter, upang magkaroon kayo ng kapanatagan sa kanyang pagbabalik. Ay yung iba po, balisang balisa, pag-usapang pagbalik ng Panginoon. Ano? Pero sabi dyan, manatili kayo sa Kanya. Sabi niya po dyan, manatili. Alam niyo po, wala man pong dapat ikatakot sa pagbalik ng Panginoon. Ito po yung isang bagay na dapat kapanapanabik. Ano po? Pero hindi po ito kapanapanabik sa mga taong hindi nakapanatili sa Kanya. Amen. Kaya po, it's always, there is a battle between darkness and light, na kung saan pipilitin ka talaga ng mundo na umalis, lumayo sa Panginoon. Nandiyan ang barkada, nandiyan ang social media, madami na pong outlet ang kaaway para ang kanyang mga anak ay manakaw niya. Pero huwag kang papayag. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang papayag. Nandiyan na lahat ng ways, lahat kayang gawitin ng kaaway, kahit yung pinaka-closest friend mo, kahit nga asawa mo, kayang gamitin ng kaaway para lang mapalayo ka sa apoy ng Panginoon. Pero alam mo, kapag nandun ka sa mga ganong sitwasyon, huwag kang papayag. Amen. Ayaw ni Lord ang unrighteousness. Kaya habang meron ka pang panahon, piliin mo lagi ang pagiging tapat sa Panginoon. Choose righteousness every day. At lagi mo itong dapat hinihiling kay Lord. Ito po ay panahon na that we are not settling to become compromising Christian anymore. But this is the time na kung saan ikaw at ako ay dapat may puso na kung saan, Panginoon, turuan mo ako, hubugin mo ako, kung paano ako ay araw-araw magkaroon ng takot sa Diyos. Kaya sabi po ng Hebrews chapter 3 verse 15, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Ano ba yung mga bagay na kung saan tinatawag ka ng Panginoon hanggang ngayon hindi mo pa kayang bitawan? Ano yung mga kasalanan na hanggang ngayon ginagawa mo pa din? Ang sabi sa ng Panginoon, kapag napakinggan mo ang kanyang panawagan, huwag na huwag mong titigasan ang puso mo. Sin will always separate you from God. Pero tandaan niyo po, an act of humility and reverence will always gonna lead you one step closer to Him. Alam naman ni Lord na may challenge eh. Alam ni Lord na mayroong mga bagay na tayo pinagdadaanan. Kaya, binibigyan niya tayo ng pagkakataon. At ito na yung pagkakataon yun. Sabi nga po, salvation is now eh. Hindi naman po salvation is tomorrow. Hindi naman po salvation. Paano po pag kinabuk yan? Kaya hindi pa nabalik ang Panginoon dahil may hinihintay pa siya. Pero kapag naisarado na ang pinto, sadly, wala na pong sisihan. Wala nang bukasan. I remember the story of Noah. Nung pinagawa siya ng Panginoon ng barko, the same thing that happened. Ang mga tao kumakatok sa labas, Noah, pagbuksan mo kami ng pinto. Gusto din namin maligtas sa baha. Pero sabi ni Noah, hindi sarado na, hindi na pwedeng buksan. Papasok ang tubig. Kasi si Noah. Sana, huwag tayong dumating sa panahon na kung saan kapag sinaraduhan na ng Panginoon ng pinto, kumakatok tayo, Panginoon. Di ba naging tapat ako sa iyo nung una? Di ba ganito ginawa ko sa iyo? The time is today. Sabi nga po natin sa iyong katabi, the time is today. Napupunta na po tayo sa point number 2. Ano? Ganito pa po sa akin. Kasi kwento ni Lazarus. Alright. Now that we know that the King will definitely come, wala na po talaga makakapigil ito. Dahil dati ang Panginoon sa panahon na gusto niya. Sa panahon na kalooban niya.
Kaya sana, gamitin mo ang buhay mo to serve Him even more. That's the second point. The King will definitely come. So use your life to serve Him even more. Ang buhay po ito ay nakatalaga para gawin ng gamitin ng Panginoon sa Kanya. Kung babalikan niyo po ang original na plano ng Panginoon sa tao, tungkulin ng pagkataong ito, ng kaluluwa, ng soul mo, at alam niyo po kung ano yun? Maglingkod sa Diyos. Diyan ba tayo? Makamtan mo buong mundo, but at the end of the race, you lose yourself. You lose your soul, your precious soul. Hindi ba mas valuable yung soul mo kaya kung bagay dito sa mundo? Kaya, God is telling to us that yes, He will definitely come. Kaya ipagamit mo na yung buhay mo para sa Kanya. Kaya po this very moment, gusto ko na din po i-acknowledge those people na nakatapos po ng ating real life na they take the step of obedience na pagkakaroon ng kanilang life. Ito yung masaya. Even for those who are watching na mga graduates natin, yung kayo, sa mga graduates dito, kakagraduate lang. Si Olang nandito, nakita ko si Alena. Who take the step of obedience. Kasi yung baptism, it's a sign na kung sinasabi talaga ng Panginoon, ang buhay ko'y sa'yo na today I acknowledge that you are my Lord, my Savior. And what does it mean that God is your Lord? Ano ba talagang ibig sabihin ng Panginoon, ng iyong Panginoon? Malalim po yun. Pag sinabi natin, Lord, you are my Lord, malalim po yun. Hindi po yun basta lang nabanggit. Kasi pag sinabi mo siyang, Lord, you are my Lord, ito po ay encompasses the totality of man, mula ulong na talampakan, both body, soul, and spirit. Kaya sabi mo, Lord, I am surrendering it to you. Yung mga babaeng may ilawan, balikan po natin yung kwento ng mga babae. Sa tunay naman po, kaya po sila nandoon ay para maglingkod. Sila ay binigyan ng may-ari ng kasala ng tiligisang ilaw. At ang purpose kaya naman sila nakatayo doon hinihintay ang ikakasal ay para maglingkod. Para mapaglingkuran nila ang lalaking ikakasal to light his path para pagpasok ng ikakasal ay maliwanag. At ang gusto po ni Lord, kung madadatnan ka niya dito, sana madatnan ka katulad ng mga babae na kung saan may ilaw. Sana, in other words, sana madatnan ka ng Panginoon ng lingkod. Kasi ang nakapasok po dun sa kwento ay yung mga babaeng nadatnan ng Panginoon that functioning on what God has called them to do. Kaya po, sa buhay pong ito, sana madatnan po tayo ni Lord na naglilingkod. Hindi pa ba tayo? Amen. Kaya bless ka kung nakakapaglingkod ka in any ways, in other forms. Bless ka kapag nagagamit mo ang buhay mo talagang na mayroon talagang value before God. Ang gusto po ni Lord ay katulad po tayo ng babae, yung 5 babae na datnan niya, naglilingkod. Kasi po, it's either madatnan ka niya doing your purpose, or you are just elsewhere doing the things that God has not called you to do. Church, nabuhay ka ng may purpose. May purpose, bakit ka narito? And people who do not live for their purpose merely exist instead of truly living. Magkaiba po yung ikaw ay nag-i-exist lang sa ikaw talaga ay nabubuhay. Existing is not the same as fulfilling your purpose. Magkaiba po yung ikaw ay nabuhay lang sa tao talagang gumagawa ng kanyang purpose. At huwag niyo pong hayaan na ikaw'y nabuhay lang dito talaga sa mundo at luwal ka. Hindi. Dapat dumating ka sa punto na malaman mo ang purpose mo, malakaran mo ang purpose mo, at madatnan ka ng Panginoong ginagawa ang bagay na yon. Andiyan pa ba tayo? At madami pong mga tao, they're just existing and not doing their purpose. Sabi nga po ni William Barclay, ito po isang Scottish theologian, that there are 2 great days in a person's life. The day we are born and the day we discover why. At sana wag lang tayo manatili na the day that I was born. Wag lang tayo manatili sa season na yon.
Kundi sana dumating tayo sa punto kung saan hinahanap talaga natin, Lord, why am I here for? Lord, what is my purpose? Lord, ano ang pagkatawag mo sa akin? At paano ko, Lord, magagamit ang buhay ko for your own glory? Naalala ko po yung isa kong disciple. Ngayon may problema siya. At napakaganda ng problema niya. Sabi niya sa akin, ano kaya ang calling ko? Yun yung pinaproblema niya. Sabi ko, yung gandang problema yan ha. And then, didiscuss ko yung iba't ibang mga calling sa Bible. Sabi ko, saan mo nakikita sarili mo sa mga bagay? Sabi niya, to be honest, ano talaga ako, nandun ako sa field ako saan. Gusto ko lang i-share si Jesus. Gusto ko yung makasama, gusto ko ipag-pray, pakilala si Jesus. And that's it. And then sabi, nakaisip namin, so it's either ano talaga, evangelist yung calling mo o pastoral yung calling mo. Kasi ganyan yung heart mo eh. To evangelize, to share Jesus to random people. Gusto yung makasama, just to pray. Sabi ko, ang ganda problema yan. Dumating ka na ba sa gano'n? That you were asking, Lord, tama ako? Ano ba yung calling ko? Don't just exist. Live. Huwag ka na ba sa buhay? Kundi live. What does it mean live? Living means knowing your purpose. Now, sa paanong paraan mo magagamit ang buhay mo? Bigyan kita isang sagot. Use it so that others may discover their purpose. Napakaganda pong way na magamit natin ating mga buhay ng ibang tao na di-discover din yung purpose nila sa pamagitan natin. At nagsisimula po yun kung makilala nila si Jesus. Alam mo ba na ang isang tao na kung saan hindi nakilala si Jesus at sinabi nilang natagpuan na nila ang purpose nila, ay namumuhay pa din sa buhay na walang purpose. Kasi sabi ng Bible, John chapter 14 verse 6, John chapter 1 verse 4 pala, that in Him, everybody said me, in Him was life. Eh, paano masabi nila na they are living their life if they are not in Him? In Him was life, and that life was the light of all mankind. Kaya, napakahalaga po. Unang bagay at pundasyon natin, ang ating sarili ay maibigay natin sa Panginoon. Dahil dun po magsisimula ang purpose natin. People are so much in search of purpose or meaning. They are in search of life. At sabi po dito, ang na kay Kristo. Hindi po sinabing outside of Christ will definitely find life. Ang mga tao po kasi, they are finding their life outside Christ. Kaya hanggang ngayon, wala pa din sila natatagpuan. Pero linaw na sabi ng kanyang salita that in Him was life. Magiging useful ang buhay mo kung nagagamit mo ang buhay mo para may makakilala kay Jesus. Mark chapter 16 verse 15, and He said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Meron po akong inaaral kung paano po effective dito share the gospel. I-share ko po ito sa disciples ko sa amin. Ano po? Kaya attend po kayo. Ayusin natin yung preaching ng gospel. May aayusin pa din tayo sa ating discipleship journey. Gusto ko po kayo maging updated sa mga bago po natin i-implement dito sa church. So again, June 12, yun po ay umaga hanggang hapon. Ano, so, linag ko lang ulit. Ano? Psalm chapter 96 verse 3. Sabi niyo, declare His glory among the nations. Alam niyo po ba, ang calling ni Lord sa atin is all nations. Ang calling ni Lord sa iyo ay ipangaral mo to declare His glory among the nations. Hindi lang sa Ibaan, hindi lang sa Lipa, hindi lang sa Batangas. But I know I do believe God has called you to preach and to declare His glory among the nations. Sino po ang ready pumunta sa bawat bansa? Kanya-kanyang calling naman din na ano. Yung iba naman talaga tinawag nga lang sa baryo at di kaya magpunta sa ibang bansa. Ano. Pero kung saan ka tinawag ni Lord, ang gusto ko lang mangyari, manatili ka kay Jesus at kung nasan ka, magamit yung buhay mo para ang ibang tao ay makakilala sa Kanya. Amen? Pero ba palapakan mo si Lord? Alam niyo po si Paul,
Napaka-admirable ng tao nito. Kasi po, si Paul, mamamatay na nga lang. Pero ang isa sa mga bilin niya bago siya mamatay, sabi niya, alam niyo, walang pagsisisi ang buhay kong ito. Kasi, nagamit ko ang buhay kong ito para ipangaral sa mga tao. Marami po mga tao dahil sa punto, pagdating nila ng langit, may mga pagsisisi. Sana nabubuhay ko ako yung oras na ginugol ko sa pag-aalaga ng aso, Facebook. Ikaw sasabi mo, hindi masama ang mga bagay. Sabi ko lang, dahil yung punto, na maisip mo din na, ano kang nadadagdagan sa akin ng bagay, hindi kayo may stress pa, di ba? Nalabo ang mata. But at the end of the days, makikita mo, ano pa talaga yung pinaka-value of what you learn. Again, lahat po tayo haharap sa Panginoon. 1, 2 days, 3 days, we don't know, hours, day. Dati alam mo kayo natin, pwedeng mamaya, bukas, pwedeng makalwa. Wala kang kapangyarihan wala kang kapangyarihan pahabain ng buhay. Kung ano, titakda ng Panginoon ng ganun. Ang problema ito hindi mo naman alam kung hanggang kailan. Hindi mo pwedeng sabihin, basta bukas na lang ako maglilingkod, hanggang bukas pa naman ang buhay ko. Paano kung mamayang gabi, kinuha ka din? Madahil po tayong kilala, lakas na lakas, mamaya ay hinang-hinan. Lord, sa makalwa na po ako kapag dumating yung blessing. Paano kung isang araw pa lang, di ba? Umab ka na sa Panginoon, nagsulit ka na sa Panginoon. Church, ang ating sarili, hindi na po ito patungkol para hindi ako against sa inyong mga plano sa buwan. Pero sana sa bawat plano ng buhay mo, ang sarili mo, nagagamit mo talaga para sa Panginoon. Amen? Si Paul po, 2 Timothy chapter 4, verse 5 to 8. Sabi po niya doon, basahin nga po sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Ngunit ikaw, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa mga paghihirap. Gawin mo ang tungkulin mo bilang tagapangaral ng mabuting balita. During this time, si Paul po, pagkakabasa ko po, ito po dahil one of the saddest letter of Paul. Kasi during this time, si Paul po ay malapit na po siyang mamaalam. Pero mamamaalam na nga lang siya. Mamamatay pa lang siya. Ang hinabilin pa niya kay Timoteo, ikaw, ipahayag mo sa tanong Panginoon. Maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa paghihirap. Gawin mo ang tungkulin mo bilang tagapangaral ng mabuting balita. At tuparin mo ang mga tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos. Ang buhay ko ay iaalay na. Yan, ibig sabihin niya, mamatay na dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. Imagine, puspusan akong nakikipaglaban sa paligsahan. At ito sabi niya, alam po sabi niya, ang ganda natapos ko ang dapat kong takbuhin, church. Pag umab ka sa Panginoon, masasabi mo din ba, Lord, I have finished the race. Yun po isa sa pinakamasarap na statement. Nasa huling hininga mo, Lord, thank you, Lord, because I have finished the race. Yun nga isang bagay na natutuwa ko Nung nag-birthday nga po si Revlin, ating pong nanay sa spiritual ay 60s na nga, hindi na talaga sa birthday. Ilan taon na pa si Revlin? 63? 60? Masalitan. Sabi niya sa kanya, sabi niya, kanya statement sa kanyang birthday. Ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi alam ko, gamit ko ang buhay ko, I know I've finished the race. Kaya grabe yun. Sana all. Sana all may ganun na talagang kaya niya nang sabihin that, Lord, I've finished the race. Tayo, hindi pa natin alam Kahit ako, tagal ko naglilingkod, hindi ko pa din alam Lord, may na-accomplish na ba akong matindi for your kingdom? Because even Paul himself, sabi niya, tapos ko nang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. At ngayon, may inilaan ng Diyos sa akin na korona ng katwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghukom niya. Church, lahat ng ginagawa mo sa Panginoon will be compensated. Kahit yan pa ang pinakamahirap, pinakamadali. Ayun na nga lang yung gagawin paglilingkod, pinagdagugan mo pa.
Anong reward ang makukuha mo sa ganun? May nakakakita man o wala, hayag man o lihim ang paglilingkod mo, tandaan mo, may reward yan sa Panginoon. Wala pong nasasayang sa Panginoon. Alam ng Panginoon lahat ng paghihirap mo. Alam ng Panginoon yung mga panong iniisip mo, paano kaya yun? Paano kaya ayusin yung ganitong conflict sa aking life? Alam ni Lord yung mga maliliit na mga bagay na yon na kabahagi ng paglilingkod mo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, katulad na sinabi ni Pablo, lahat ng yan ay babayaran niya. Sabi niya, may inilaan ng Diyos sa akin ang korona ng katwiran. At ibibigay ito sa akin ng makatarong ng Panginoon. Ang Diyos po natin makatarungan. Amen? Kaya lahat ng bagay na ginagawa mo sa Kanya dahil sa Diyos na makatarungan, lahat pong iyan ibibigyan nila ng reward. Amen? Sa araw ng paghukom niya. At hindi niya lang ako bibigyan. Ano po sabi dyan? Kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Bakit natin pinangangaral ang mabuting balita? Bakit tayo walang tigil, walang to share the gospel, mag-disciple, to preach Jesus? Kasi yan po ang ginagawa ng mga taong nananabik sa pagbalik niya. Kasi kung hindi ka nananabik, wala ka talagang gagawin eh. Pero dahil nananabik ka sa kanyang pagdating, you will do everything just to prepare the way for the coming of the King. Ang sarap kaya po no, na pagdating ng hari, ang daming napalakpak sa kanya. Madami nakakakilala at madami nakaka-acknowledge. Why? Kasi pinakilala natin ang Panginoon sa lahat ng tao. Kaya gamitin mo ang buhay mo, huwag mo hayaang maging kasayangan ang buhay mo, kundi dapat magamit mo ang buhay mo para ang ibang tao ay makakilala sa Panginoon. Pwede palakpakan mo si Lord. Ang nananabik sa pagbalik niya, ang evidence pala na nagagamit ang buhay nila para maipakilala ang Panginoon sa iba. Sila po ay mga naglilingkod sa Kanya. And this is the challenge. Maglingkod ka lang. Gawin mo ito hanggang makita mo that your life is well-lived. A well-lived life is a life na kung saan ginagamit para sa Panginoon. Your yes to God will never be wasted. Kaya ano man yung mga bagay na pinagagawa sa ng Panginoon, gawin mo lang. Magsikap ka lang. Direct your focus on Jesus. Alamin mo, Lord, paano ba makaka-contribute in the kingdom? At maging masaya kang gawin yung kino-contribute mo for the kingdom of God. Church, alam ba tayo? Atusa ka ni Pastor. Punta ka doon, hayuan mo yun. Ako na naman nakita ni Pastor. Hindi naman si kapatid na lang kung gawin mo nang may gala. Gawin mo nang may saya. Di ba? Sabi ni Pastor, sige, ikaw mag-opening prayer. Ano naman, ako lang kahapon mag-opening prayer. Okay naman. Hindi, gawin mo nang may galak. Amen? Gawin natin ang may galak kasi lahat ng ating pagtugon sa Panginoon hindi nasasama. Lastly, number 3. Dahil alam natin na dapat ang ating Panginoon will not just decide that each day tayo po iputuno. Hindi lang po natin gagamitin ang ating buhay para po mapaglingkuran ng Panginoon. But we are gonna be wiser. Sabi natin, wise. Again, sa panahon natin ngayon, madaming gagamitin ng kaaway para lang iligaw tayo. Madaming gagamitin ng kaaway para mailigaw lang ang mga tao. Pero kung ikaw ay wise, hindi ka kailanman may iwanan sa kanyang pagdating. Tingnan nyo itong mga mangmang na ito. Matthew chapter 25 verse 6 to 9. Nang ating gabi na, biglang may sumigaw. Nariyan ang ikakasal. Ito ang mga mangmang talaga. Kung alam na dyan ikakasal, sakalang nagyagyag at naghanap ng langis. Kaya sabi niya, halika't kayo sa lubungin ninyo. Nagising ang 10 dalaga at inihanda ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga mangmang sa mga unong, pahingi naman ang kaunting langis. Malapit na kasi mamatay ang ilawan namin. Pero sumagot yung matatalino, ano po sabi ng matatalino? Hindi pwede. Matalino eh. Sabi mo sa'yo matabi, matalino kasi. Marunong humindi. Alam mo yung mga hindi marunong humindi? Mamang. Hello.
Dami ganyan. Mga Kristyano. Di ba? Nahihiya na umindi. Ano? At yun, nakawan sila. Pero itong matatalinong ito, hindi nila hayaang na nakawan sila ng langis. Hindi mo naman pwedeng sabihin sila'y madamot. Hindi mo din naman pwedeng sabihin sila'y masasamang tao. At nahingi lang ng kakaunti. Sa tunay, sila lang ay matalino. Kaya sabi nila, hindi pwede. Dahil hindi magkakasya sa atin ang langis, pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Alam niyo po, ang matalino, nagiging matalino dahil baka sa mga bagay na inaalaw mo, yun yung bagay na nagpapahamak sa atin. Ang taong matalino, hindi niya inaalaw yung mga bagay na magpapahamak sa kanya. Sabi pa ng 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word and be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Ang gusto po ng Panginoon, maging wise ka, maging prepared ka, naghahanda ka, at pinaghahanda mo. Maging handa ka at matalino. Revelation chapter 19 verse 7, let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Now the question is this: the King will come today. Are you ready now to face the King? Because again, the King will definitely. And at this moment, palakpakan mo si Lord. Ilan po yung ating word tonight? I hope na naging clear sa ating mensahe. I hope that this challenge us in this trying times, in this times na malapit na dumating ang ating hari. Are we preparing for the coming of the King? Your salvation is already there. Whether mag-prepare ka o hindi, kung ikaw naniniwala sa kanyang ginawa, ligtas ka. Because it's not fruit of your work. But then again, are you keeping that faith that you have received? What are you doing before the coming of the King? Today is the day, tonight is the night. If you yourself, you know in yourself, kung saan may mga bagay pa sa sarili mo na humahanda kaya hindi ka makapaghanda. This is not the time. Surrender before the King. Just ask the Lord, help me Lord to live my life. Help me Lord na magamit ko talaga ang buhay nito para sa iyo. And I know you do believe tonight, may mga bagay na i-reveal sa iyo si Lord. May mga bagay na aayusin sa iyo si Lord. You just close your eyes. And I want you to seek the Lord tonight. I want you to talk to Him. Because I know you do believe may mga bagay na ililinawin sa iyo si Lord. May mga bagay na ipapakita sa iyo si Lord. Again, sabi ng Book of Hebrews, if you hear His voice, don't harden your heart. The King will definitely come. What are the things that you are doing today? Sabi ko kanina, if the King will come today, saan mo sa tingin mo ikaw madadagnan niya? Sabi nga sa mga action movie, sabi niya, sa kampungan ka na matatagpuan. Anytime, what are the things that you are doing? Kung may mga bagay ka na kailangan isuko, may mga bagay ka na kailangan surrender to God, tonight is the night. Surrender it to the Lord. Tumingin ka tayo talaga ng Lord, give me the grace. Na Lord, yung mga bagay nito na naglalayo sa akin sa dapat mong ginagawa. Dapat sa season ito, inahanda mo sarili mo, inahanda mo yung paligid sa pagaling ng hari. Pero dahil may mga bagay ka na inuna, may mga bagay ka na mas pinapriority,
Alam ko malalim naman sa heart mo eh. May conviction nga eh. So, malalim ng conviction sa heart mo na maglingkod sa Kanya. Pero, dahil minsan may mga bagay kang mas inuuna, at may mga bagay ka na parang sa tingin mo, eh parang mas mahalaga naman ang mga bagay eh. Or minsan, ikaw na din minsan parang wala kang gana. Pero alam mo naman kung ano yung dapat. Alam mo minsan, yung mga bagay na wala kang gana, mas dapat ilaban mo because there is always a battle. Hindi ka naman papadala ng kaaway ng katamadan eh, sa mga bagay na dapat ginagawa mo kung hindi bagay na tama. Naglilingkod ka lang dahil nautusan ka, dahil nandiyan ka na. Again, when you serve, do it with all gladness. May galak ka pa ba sa paglilingkod mo? May joy ka pa ba sa ginagawa mo? Dahil sabi doon, ang taong naghihintay talaga, may pananabik yan sa puso. Tonight is the night, assess your heart. Sige, as you close your eyes, may rinirevil si Lord sa puso mo. Look at your heart right now, kung gaano nito talaga ninanais sa pagdating ng Panginoon. Today, I want you to fully surrender it to God. Ito yung panahon na para maglingkod sa Panginoon. Ito yung panahon na para gamitin ang buhay natin para sa Panginoon. Let me pray. Father, right now, reveal their hearts. Reveal their hearts, Lord. Are they becoming wise in this season? Are they deciding every day to follow you? Are they using their lives just for you, Lord? And tonight, Lord, kung may mga bagay na kailangan ayusin sa kanilang mga buhay, today is that day, tonight is the night. Inaayos yan ng Panginoon as you ask the grace of God. Come on. Just ask the grace of God. Father, right now, as they ask the grace of God, I really do believe, God, it is at work. Ito'y kumikilos na agad. Ito'y, Lord, ay nag-aayos ng mga bagay na kailangan ayusin sa kanilang loob. And right now, you are receiving grace from the Lord. Sige, tanggapin mo yan. Lord, right now, I release your grace. I release your power. I release your anointing. Lord, I release even the ability to do, oh God, the things that you want them to do. Today is the day. You will have your breakthrough. Tatanggap ka ng breakthrough galing sa Panginoon. Ito na yung gabi, tatanggap ka ng panibagong, alam mo yun, panibagong design. Hindi mo maintindihan, Lord, bakit ganito yung ramdam ko? Lord, bakit ganito yung gusto kong gawin? Tonight is the night, may binubuhos si Lord sa puso mo. At huwag mo hayaang lumampas ang moment na ito na hindi mo nasasaloong bagay na yan. Panginoon, this moment, I pray, God. I pray. Fix every heart. Bless every heart. In the name of Jesus. Even you right now who are watching online, may inaayos si Lord sa'yo. May inaayos si Lord sa'yo. May inaayos si Lord sa'yo. And Lord, right now, I declare, God, even our surroundings, makikita namin, Lord, everything confirmed sa mga bagay na nagos mo. Lord, we're gonna hear stories, oh God. Ay, grabe, bakit ito nangyari sa paligid ko? May na-approve agad, may nag-open agad ng doors. May biglang kumausap sa akin out of nowhere na gustong magpa-pray. Lord, we're gonna see, Lord, I declare, salamat, Father. Salamat, Jesus. Salamat, Panginoon, sa bagay na tinanggap namin. Pwede ba this moment, sabi mo kay Lord, tonight, I receive new direction. I receive new perspective. I receive a new heart. Thank you, God. I seal it by your blood. In Jesus' name. Amen and amen. Palapakan mo si Lord. Ngayon po tayo pinadako po sa Holy Communion. And we are doing the communion for us to remember what Jesus Christ has done for us on the cross. Ang communion po ay paalala sa atin na meron po tayong hari na dadating. Na may isang hari nagsakripisyo para sa bawat isa. Para sa kaligtasan o kaligtasan. But the first coming of Christ, He was slaughtered. But in the second coming, He will come as a king.
Tayo manalangin, Panginoon, magpalain mo. As we celebrate, Lord, the communion, as we celebrate your sacrifice, Lord, tonight, make our hearts worthy. Bless the elements that we're gonna use. Kaya mo, Lord, may deklara lang ito, Panginoon, kamangha-mangha bagay. Salamat, Panginoon, to you, I entrust, Lord, ang bawat isa, bawat anak mo na natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dadampot po tayo ng tinapay at pinas ng ubas. At sa ating pagtayo, tayo po ay sabay-sabay papartake. Even for those who are online, you can participate with us. Ako na ngayon ng bread, even anything with, if you have grape juice, much better. And Lord, ito we bless that as well. Praise God. Praise God. Happy birthday. Sabay-sabay po tayo magpasalamat sa Panginoon. The night that before He was betrayed, doon po siya sa atin namin pinagpinamara sa pagiging sa kanyang mga alagad at sabihin po natin, sabi ng kanyang mga alagad, kuhanin niyo ito, kainin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabi natin, Panginoon, salamat po sa iyong katawan na binigay para sa akin. Salamat sa bawat latay na iyong tinanggap, na iyong sinalo para sa aking kalinisan at sa aking pagtubos. So, abas na ito, pinahayag ko ang katagumpayan mo sa krus at tinatanggap ko ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pwede po na. Kaya din naman daw po si Jesus ng sabat, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin niyo, namin yung sarong ito, na pinatibay ng bagong tipan, namin ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon, sabi natin, Panginoon, salamat po sa iyong dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Na dahil sa iyong dugo, ako'y luminis sa aking mga kasalanan. Sa oras na ito, pinahayag ko ang katagumpayan mo sa krus at tinatanggap ko ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise God. Makapo po tayo saglit. So, announcement lang po before we go sa ating po pagbibigay. Again and again, continue to support po ating po upcoming campus conference. Kung may mga kilala po kayong youth na attend sa church, as much as possible, they're already attending the church. And you are also, this is open for our young professionals. And everyone, gusto po matuto how we can lead this generation. Kahit po kayo mga mamis, mga daddies po, you're also welcome po. This will be on June 7, sa Sunday na po ito. After the service dito, 2 p.m. onwards. And grabe po, we have powerful speakers. Ito po ay inangkat pa po natin. Galing India. And magaganda po ang topics na shares nila regarding to our generation. And also po, ang ating po Discipleship Summit on June 12. Ito po ay mag-start na 7 o'clock hanggang po afternoon. May 15 pesos po itong registration. Tapos sa inyo po yung mga materials. And at the same time, pack-lunch po ito. So we're encouraging as much as possible nga
Bina-require ko lahat ng leaders, potential leaders, to be there sa June 12. Ano po? And if you are desiring para mag-alaga, or you just want to use your life for the Lord, agad po kayo discipleship sa amin. At ang mga topics is basic counseling and discipleship. Ano po, yun ang po yung bagay natin pag-usapan on June. So, and other announcement po to be announced po. Also, continue to pray po. Baka po mag-open tayo, hindi po tayo magtagal. Mag-open po tayo this year ulit ng panibagong batch po ng ating po anointed journey. Pero, inisip ko pa din, ano po, kailan. Kasi po gusto ko din po, ma-open na din ang School of Discipleship. Kasi only one. Kung hindi po lumayo ng lumakoy, masimulan na po ang SOD. Ano po? Siguro, simulan mo tayo ng SOD, tapos pag nasimulan na, saka po natin i-open ang next batch po. Kasi po, dami na po nakapila. I mean, ang dami na po nadating na, I do believe, as we announce the date ng susunod na batch, ay ihanda na po sila. Ano po. So, let's continue to go, and make disciples. Palakpan niya po natin sa Lord. Tayo po magkakaloob. Alam na po natin, para po tayo nagkakaloob. This is for the benefit of our missions, ating ginagawa dito sa church, even outside the church. Ano po, and if you want to bless the church, and bless ka sa church, at gusto mo pang to go farther, for the furtherance of the gospel, I encourage you. Tayo po'y manalangin, Panginoon, pagpalain ang bawat pagkakaroon ng bawat isa, whether this is online or on-site, bless mo rin ang bawat bukas na kamay. Third, sa mga walang kapasidad, pagpalain mo sila upang Lord nakapagpala sila sa mga susunod na mga araw, Panginoon. Salamat, Panginoon. Bless every heart. Make our hearts generous in Jesus' name. Amen. Tayo po'y magkalit sa mga. Kaya, tulog din kami. Okay niya. Praise. May habang pa po. Equal, let's raise our hands towards you. Okay. Panginoon, pagpalaan mo Lord ang bawat ng kaloob. May paano sa mga walang kapasidad, bless them as well, Panginoon, for them to experience what you give them. At Lord, sa bawat ng kaloob, ang dalayan ko ng Panginoon, multiply whatever they have given, whatever they have sown. At Lord, naman yung mga kaloob, Panginoon nila, sa araw na ito, at man yung panalangin nila, as they drop o God, these offerings, Panginoon, I pray that it be granted. Ako nagdedeklara ng bawat isa, Lord, kasagana, payaman ng payaman. Their money will become national. At Lord, dahil mo lang, Panginoon, kung may mga utang na at mababayaran, kung may mga monthly bill, Panginoon, magtutugunan, hindi mo pagkukulangin ang iyong mga anak. Sa lahat, Panginoon, pagpalain mo bawat isa. Lord, magamit ng Panginoon, lahat ng amin, meron kami para sa iyo, Lord, even on our finances, Panginoon. Bless these offerings, Panginoon. We seal it by your blood. In Jesus' name. Amen. Palapakan niya po natin sa Lord. Just kanina pong umaga ay nakatanggap po tayo ng balita na isa po sa ating kapatid ay may pumutok po ugat sa utak. Ano po, kung nakita nyo sa GC, sabi ko naman po doon. Kaya po, this moment, nilid lang ni Lord for us to pray. Ano? And ngayon mag-intercession lang tayo for 5 minutes and then closing prayer na tayo. Come on, let's just pray. Come on. Come on. Sigara bakyan, nababash na. Come on, continue to pray. Come on, continue to pray. Hindi lang yung bagay na ito, but if there are things na kasi nililid ka ni Lord to pray, come on, open up your lips, begin to pray. Come on. I can sense the Spirit of the Lord is here today. Kanina pa. But most especially, the Holy Spirit is waiting for someone who will lead a prayer. Tandaan nyo, bago kumilos ang milagro, meron munang pumapakitna. Meron munang lumuluhod na nananagya ka at this moment. The altar is open. The Lord is opening the altar today. What is that prayer?
Come on, pray. Come on, pray. Come on, pray. Shake ang kapagyan, karabasan. Lord, right now, we pray right now for healing, O God, restoration. Nabuhay natin, Lord, God, mula ulong ng talampakan. Lord, ang yung mga ugat, O God, sa oras nito. Ako may naniniwala, Panginoon, sa milagro. Kaya, Panginoon, sa oras nito, let every broken nerves, O God, be fixed in the name of Jesus. Because of the forms of paralyzed, Panginoon, because of the forms of stroke, in the name of Jesus. At Lord, ako nagdideklara ng kagalingan mula ulong ng talampakan. Lord, naniniwala ako sa pangalihan ng corporate prayer that as this church continue to pray, church, this is a church that prays. This is a warring church. This is a praying church. Kaya this moment, Lord, piniluluhod namin, inilalaban namin sa panalangin ang buhay ng ating Lord, Panginoon, in the name of Jesus. 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 And Lord, right now, even every concern of the church, come on, start to pray. Lord, right now, even lahat tayong mga alaga, Lord, kung may mga nanlalamig sa oras ito, in the name of Jesus, we destroy lahat ng panlalamig. Lord, even all forms of attack. Lord, yes, in the name of Jesus. Northeast, southwest, all forms of witchcraft. We destroy its power. Yes, in the name of Jesus. Lord, right now, lahat ng pakanan ng kaaway. Lord, right now, lahat ng padala, lahat ng palasok. Sa oras nito, sinusunog namin, sinisira sa pangalan ng Jesus. In the name of Jesus. Come on, pray. Yes, Jesus, Jesus. Even you right now, watching this online feed, I pray right now for healing to you. Ikaw ngayon, nanonood ng live stream ito, I pray healing to you. Right now, I can sense in the spirit, someone watching right now, meron kang part na parang dito sa likod ng ulo, parang may nasakit right now. So, kasi ito, tinatanggap mo ngayon ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Come on, pray, come on. Shekarabakyanda, rabababakyanda. In the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, right now, Lord, even yung mga anak na kung saan may kasalatan, so, kasi ito, nagpapadala ka, Panginoon, ng laksa-laksa, Panginoon, biyaya sa kanilang mga buhay. Lord, pagdating ng biyaya sa kanilang mga buhay, i-acknowledge na ikaw ang may dahil nito. Yes, in the name of Jesus. Lord, even yung aming mga members, Panginoon, who are expecting for child, O God, hindi magbuntis. So, kasi ito, ako nagdideklara ng biyaya na makapagbuntis. In the name of Jesus. And Lord, ito, even yung mga members namin na ongoing, Panginoon, na pregnant, ako nagdideklara ng kanilang mga child, Panginoon, ng kanilang mga anak ay protected, lalabas ng healthy in the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, pray. Come on, pray for that church. Lord, ito, even the needs of the church, ano ba man yung mga improvements namin, Lord, kung ano yung gusto mo, kung saan mo dadali ang simbahan ito, Lord, kung nakakaalam nito, O God. In the name of Jesus, Lord, kung gusto magdagdag kami ng mga additional service kasi lumalaki ng pamilya, Lord, you will provide, you will supply, Lord, ikaw mag-take over ng lahat. Sapagkat, Lord, sa iyo ang J1 iba. Hindi ito kay pastor, hindi ito kay pastora, hindi ito kay pastor Sam. Walang nagmamayari nito, ikaw, Panginoon, kaya Panginoon, take full control of this church. Lord, lahat pa ng pakanan ng kaaway at ng paninira, sa oras nito, inawasak namin. In the name of Jesus, na may nakayaan, Panginoon, mispisa sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Come on, pray. Come on. Lord, right now we are declaring, Lord, lahat ng mga kabataan ng J1 Evaluate, sila lahat yung makakatapos ng pag-aaral. They will become professionals, Panginoon. Pero Lord, bagamat Lord, sila magiging professionals, kami nagdideklara, sila sa'yo na hanggang dulo, hanggang sa Panginoon pagbabalik, hindi malalamig, Panginoon. Hindi, Panginoon, magkakaranas, Panginoon, ng panlalamig sa'yo, kundi Panginoon, mas pag-iingitin mo, Panginoon. Lord, we bless every ministries of this church. Hayaan mo, Panginoon, maging established ang bawat ministry, Panginoon. Lord, makagawa, maka-accomplish ng mga bagay na nais mo. Lord, right now, open up opportunities for this church, for the people of God to serve you even more. Salamat, Jesus. Salamat, Father. Lord, to you we lift up. Even ang mga upcoming conferences, Panginoon. Even Lord, sa aming pagbubukas, Lord, ng youth service, O God, sa June 20, Panginoon. At pag-o-official, Panginoon, na pag-i-start ng Anointed Youth Ibaan. In the name of Jesus, Lord, right now, let it become successful. In Jesus' name. In Jesus' name. Hindi lang ito sa araw na yun, but Lord, makikita na yung Panginoon exponentially. Kumikilos ka, Panginoon. Makikita namin ng evident move mo. Makikita namin ang kamay mo sa bawat kabataan. Lord, you will multiply every youth in the name of Jesus. Come on, pray. Come
pray, Lord, right now we just want to prepare for the coming of the King. Kaya Panginoon, sa oras nito, kaya mo Panginoon sa lahat ng mga pagkakataon, Lord, may handa talaga namin ang iyong pagdating, Panginoon. Multiply your people, O God, multiply even your servants, Lord. Kami nagdedeklara, dadami, Panginoon, ang mga pastors, dadami ang mga leaders, dadami ang mga disciples, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, right now, you will raise up teachers. You will raise up prophets. You will raise up evangelists. You will raise up pastors, Panginoon. In the name of Jesus, you will raise up apostles, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, right now, you will raise up, Panginoon, kings and queens, O God, to support, O God, the furtherance of the kingdom. In the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord, sa oras na ito, hayaan mo, Panginoon, ang simbahang ito, yung promised land na pinangako mo sa J1 Iba, Lord, I pray ito yung makukuha na namin, Panginoon. Lord, you will settle everything, Panginoon. You will do the transactions, Panginoon. Ikaw mag-aayos ang lahat ng bagay, Panginoon. Lord, hindi na magtatagal. Tatayo, Panginoon, ang istruktura, Panginoon. Tatayo, Lord, ang mga pundasyon. Tatayo ang bawat pader. Lord, tatayo ang bawat palapak, Panginoon. Lord, the facility will become a glorious church, Panginoon. Lord, today we are declaring right now, let your power move. In the name of Jesus. Lord, right now, you are consecrating already, setting apart yung pinakamagandang perfectong lugar para sa J1 Iban. In the name of Jesus. Lord, ito yung selyado na ng iyong dugo. Hindi naman nanakaw, hindi maaagaw. It will be preserved. It will be, oh God, Lord, magiging reserve, Panginoon, para sa J1 Iban. Hindi makukuha ng kung sino mang tao, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa oras nito, even lahat tayo mong gagasulin, Panginoon. Papadala mo ito, oh God, na hindi namin inaasahan o kung mo papadala, Panginoon. Lord, kami hahakbang lang. Kami hahakbang lang ang gagawa ng panggastos, ikaw, Panginoon. Sapagat ikaw ang nagpapatayo nito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. And Lord, right now, we are praying as well, God, for the country, for the beloved, your beloved country, God, ng Pilipinas, Panginoon. I'm pray for the Philippines. Lord, magulo ngayon ang Senate, magulo, Panginoon, even the House of Representatives. Magulo, Panginoon, ang gobyerno. Kaya, Panginoon, we pray for the Philippines. Lord, you love the Philippines. Kaya, Panginoon, sa oras nito, we are praying. We are praying, Lord. Let this nation turn to the real God. Hindi pera maging Diyos ng bansa. Hindi kung sinong tao na mumuna maging Diyos ng bansa. But let this nation humble itself before you. Seek your face. Turn from their wicked ways. And as you said in your word, I will hear them from heaven. Kaya, Panginoon, heal our land. Heal our land, O Lord. Heal our land. But right now, I pray, God, bless our President, PBBM, Panginoon, our Vice President, VP Sam, Lord, the Senate, O Lord, the House of Representatives, even, Panginoon, ang local government. Lord, bless every part of our government. And we destroy lahat ng pabalan ng kaawat, lahat ng mga maling ideya. In the name of Jesus, Lord, lahat ng kaguluhan. Lord, darating na litang season ng tag-ulan, ng mga bagyo. Lord, huwag niyo pong hayaan na ang bansang Pilipinas makaranas ng panibagong yulanda, ng mga ng kondoy, parang kondoy. Walang mamatay, Lord, walang babahain ng sobra. But Lord, spare this nation. Spare this nation. In the name of Jesus. And Lord, right now, we're also praying for your nation. Ang bansang Israel. Lord, right now, bless, Lord, cover it with your most precious blood. Ingatan, protektahan. Lord, right now, si Prime Minister Netanyahu, Panginoon. Lord, right now, bless mo siya, Panginoon. Let there be might and wisdom. Yapanin mo, God. Let Him lead, Panginoon, ang bansang Israel, Panginoon, na maayos, Panginoon. Prosper this nation, Panginoon. Bless this nation. Protect this nation, God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. God, kami nagpapasalamat sa iyo. And we seal everything by your blood. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say, Amen. Pakalo nga sa Lord. Kasi makakatayo na. Kung anong pinalangin ulit. Diyos mo na yan. I think early. Close in prayer.
Praise God. Lapakan niyo po natin si Lord. Hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat kami, O God, sa gabing ito, O Diyos. Kung saan kami po iyong sinamahan, O God. Salamat sa katagumpayan ng gawain ito, Panginoon. At Lord, sa mga salita mo na aming naririnig, O God, Lord, magririma ito sa aming mga puso at isipan, O Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, ang magpumuna sa buhay ng bawat isa, O God. Maraming salamat, O God, sa lingkod na ginamit mo sa aming pastorship, O God. Lord, salamat sa buhay na, O Diyos, na patuloy mong ginamit, O God. Gamitin niyo po siya mightily, in the mighty name of Jesus, O God. Maraming salamat, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, O Diyos. Sa aming pag-uwi, ikaw ang manguna, ikaw ang mag-iingat sa bawat isa, O God. Let your double portion of protection be upon us in the mighty name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang namin ibalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglalapit sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Tapos pag kayo makawala sa langit, Panginoon, ginagawad ko sa bawat isa, walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa mga walang kapantay. Ang grace ni Jesus, even the loving sweet fellowship of the Holy Spirit sa mga ating ngayon, bukas at magpakailanman, pumayo tayo lahat kung saan may pusong mapaghanda, puso na kung saan naglilingkod, puso na kung saan araw-araw pinipili ang Panginoon mula ngayon magpakailanman. Tanggapin mo ito sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, Lord, Son, and see you po sa ating service. To God be the glory.